Naku, ang selda ngayon, ang gaganda ng mga benepisyo. Ipinapakita pa sa atin ang ganitong kagandang dalaga sa pangunahing kantina ng Marikina Penitentiary na tinatawag na bunganga ng impyerno, biglang huminto sa pagkain ang daan-daang mapanganib na kriminal na lalaki. Sa hangin na pinaghalong amoy ng basa-basa at amoy ng kanin, tanging ang malisyosong boses ng isang lalaki ang umalingaw-ngaw. Bagong dating ka ba? Anong pangalan mo? Hara? Magandang pangalan. Si Mang Basyo, isang habambuhay na preso na may peklat na pumutol sa kanyang kaliwang pisngi at malalaking kalamnan na tila bubukol sa kanyang uniforme ng preso ay ang hari ng Marikina Penitentiary. Nakangisi siyang idinikit ang mukha niya sa harap ni Hara, ang bagong dating na warden na unang araw niya sa trabaho. Hara, itong kuya mo, nag-iisa sa gabi dahil nakakulong ako sa masikip na disciplinary cell. Ginaya ni Mang Basyo ang pagtapik sa kanyang tiyan, nagpapahiwatig ng kanyang hangarin. Ang patrol mo ngayong gabi, Hara. Huwag kang pumunta sa ibang lugar. Dumiretso ka na lang sa kwarto ni Kuya. Pwede ba? Ha ha ha! Ang lakas ng loob ni Haring Mang Basyo. Tignan niyo ang mukha ng babaeng iyan, namumutla. Nagtawa na ng daan-daang preso. Hawak ang kanilang tiyan. Ang dagat ng asul na uniforme ng preso ay sabay-sabay na nagbato ng alon ng panunuya sa nag-iisang babaeng warden. Naging puting-puti ang mukha ni Warden Cardo, ang nakatatandang warden na kasama ni Hara. Mang Basyo, baliw ka, umalis ka dyan. Biglang hinawakan ni Cardo ang kanyang pamalo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot kaysa sa galit. Nahuli siya, sabi ni Cardo sa kanyang sarili. Ang payat at maputing bagong dating na ito, isang babae pa. Sa kulungan ng mga halimaw na ito ang babaeng warden ang pinakamasarap na biktima. Ngayon, sa unang araw pa lang niya, nahuli na siya ng hari ng mga halimaw, si Mang Basyo. Ang bagong dating na ito ay magbibitiw bukas ng umaga o kaya ay habang buhay na siyang magdurusa sa trauma. Ngunit, salungat sa inaasahan ng lahat, hindi umiyak, hindi nataranta at hindi rin nagtago si Hara sa likod ng kanyang kasamahan. Tiningnan lang niya ng diretso ang peklat sa mata ni Mang Basyo. Sa kanyang tingin, hindi takot o galit, kundi lamig na parang maayos na na-sterilize na talim ng scalpel. Kaya, sa loob ng kantina na puno ng tawanan at panunuya, maliit man ang boses ni Hara, ito ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang linaw. Iyon lang ba ang gusto mong sabihin, preso Mang Basyo? Ano? Biglang natigilan ang ngiti sa labi ni Mang Basyo. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Hoy, babae! Nababaliw ka na ba? Nagalit si Mang Basyo, inisip na minamaliit ang kanyang autoridad at itinaas ang kanyang kamay, tila hahawakan ang buhok ni Hara. Sa sandaling iyon, nang sumigaw si Cardo ng hindi at sinubukang lumipad, batas sa pagpapatupad ng parusa at pagtuturing sa mga preso. Mahinang bulong ni Hara. Artikulo 10. Mga tuntunin sa pagtalima ng preso. Artikulo 107. Mga ipinagbabawal na kilos para sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa pasilidad ng koreksyon. Ano ang sinasabi ng baliw na ito? Pinutol ni Hara ang sinasabi ni Mang Basyo. Mula sa oras na ito, ang malubhang sexual na pang-iinsulto at pagharang sa pagpapatupad ng tungkulin ng opisyal ng koreksyon at pagtatangka ng karahasan ay susundan ng aksyon ayon sa regulasyon. Aksyon? Ano ang gagawin mo? Ang sigaw ni Mang Basyo ay umalingaw-ngaw, tila dudurugin ang kisame ng kantina. Ang kanyang malaking kanang braso, na kanina'y sumusubok na hawakan ng buhok ni Hara, ay nabali sa likod sa isang anggulo na hindi kayang gawin ng tao. Hok! Aray! Ang braso ko! Isang malaking tao na mahigit 100 kilogram ang bigat ay lumuhod, pinatahimik ng manipis na kamay ni Hara, na kalahati lang ang bigat niya. Walang sino man ang nakakita kung ano ang nangyari. Tila hinawakan ni Hara ang pulso ni Mang Basyo, ginamit ang kanyang laki upang sirain ang balanse, at sabay-sabay na binali ang kanyang siko at balikat hanggang sa punto ng dislokasyon. Ito ay isang teknik na ginagamit ng mga anti-terorismo instructor ng 77 Special Mission Unit upang ganap na neutralisahin ang kalaban sa pinakamababang lakas. Hudang-tang. Ibinagsak ni Hara ang ulo ni Mang Basyo sa mesa. Ang sabaw ng toge sa plato ay natapon sa mukha ni Mang Basyo na may peklat. Aray! Aray! Baliw ka! Bitawan mo ako, Reyna! Sa matinding sigaw ng hari, ang daan-daang mapanganib na kriminal na kanina'y nagtatawanan ay sabay-sabay na nagpipigil ng hininga. Ang kantina ay bumalot sa ganap na katahimikan, walang marinig kundi ang pagbagsak ng kutsara.
Binulungan ni Hara ang tainga ni Mang Basyo na namimilipit sa sakit sa boses na parang yelo. Una, hindi ako dalaga o babae, ako si Warden Hara. Bahagyang binaluktot ni Hara ang braso at lumabas ang parang hayop na ungol mula sa labi ni Mang Basyo. Pangalawa, nakakasuya ang salitang kuya kaya wag mong sasabihin muli. Pangatlo, hinawakan ni Hara ang buhok ni Mang Basyo at itinayo upang magkatinginan sila. Nakita niya ang mga mata ng hari na baluktot sa takot, sakit at kahihiyan. Hindi ito ang playground kung saan ka nagahari. Ito ay isang pasilidad ng koreksyon kung saan ipinapatupad ang batas ng Estado. Ako mismo ang magtuturo sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ibinagsak niya si Mang Basyo sa sahig at bumaling sa nagyayelong Warden Cardo. Warden Cardo, ang preso Mang Basyo ay ikukulong sa solitary confinement sa pinakamahabang panahon. Simula ngayon, mangyaring isulat agad ang ulat ng parusa para sa karahasan at pagbabanta sa opisyal ng koreksyon. Oo, naiintindihan ko, Warden Hara. Lumapit si Cardo at ang iba pang warden. Nagising mula sa kanilang pagkabigla at dinagan si Mang Basyo. Nakatihaya sa sahig, tinignan ni Mang Basyo si Hara na may dugong mata. Ipapakain ko sa iyo ang babaeng iyan. Sigurado ako. Pinabayaan lang ni Hara ang mapaminsalang tingin. Hindi man lang niya inayos ang kanyang buhok at malamig na nagsalita sa daan-daang preso. 5 minuto na lang bago matapos ang oras ng pagkain, magpatuloy sa pagkain. Walang sino man ang naglakas loob na kumuha ng kutsara. Nakita ng mga halimaw ang hari ng kanilang lungga na kinagat sa leeg ng isang bagong dating na babaeng leon sa unang araw nito at kinaladkad, kaya yumuko na lang sila. Nang gabing iyon, sa lumang tanggapan ng warden sa kulungan, si Hara ay nagtatrabaho sa isang ulat, walang pakialam na pinupunasan ang manggas ng kanyang uniforme na may sabaw ng toge. Nang biglang tahimik na nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Ang tumatawag ay si Sofia, daan-daang hindi pa nababasang mensahe ang nakasiksik. Sofia. Hara, anong gagawin ko? Sofia. Nakita mo ba ang balita? Ginawa nila akong gold digger. Sofia, gusto kong i-give up ang kaso. Natatakot ako, Hara. Binasa ni Hara ang mga mensahe ng desperasyon mula sa kanyang kaibigan nang may malamig na tingin. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya naglakad sa impyernong lungga ng mga halimaw na ito, ang Marikina Penitentiary. Pinatay ni Hara ang screen ng kanyang cellphone. Maghintay ka, Sofia. Isang ngiti na mas malamig pa sa halimaw ang sumilay sa kanyang labi. Linisin ko lahat ng basura, basura man sa labas ng kulungan o sa loob. Nagsisimula pa lang ang pagpapapigil. Ang malamig na pangako ni Hara ay sumuot sa malamig na hangin ng tanggapan ng warden ng Marikina Penitentiary. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang basta isang warden. Ito ay mga mata ng isang strategist na gumagawa ng perpektong misyon noong siya ay isang anti-terorismo instructor sa 707 Special Mission Unit. Si Sofia, ang kaibigan niya, ay desperado sa kanyang lumang apartment sa Makati City. Si Kim Tae-woong, ang nagkasala, ay nagtatago sa likod ng malaking law firm na tagumpay at inaakusahan si Sofia bilang isang gold digger na naghahabol ng pera. Ang kaso ay ganap na pumanig kay Kim Tae-woong. Hindi ko matatalo ang mga basurang iyon gamit ang batas ng bansang ito, umiyak si Sofia habang tinatawagan si Hara. Ang desperasyon ng kanyang kaibigan na naririnig sa telepono ay nagpalamig sa puso ni Hara. Huwag kang sumuko, Sofia. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kinuha niya sa iyo, maging ang mga bagay na hindi maibalik ng batas. Paano? Ikaw ay isang warden, at ang paglabag sa batas ay isang maruming impormasyon. Ang basurang nagbabanta sa iyo at ang basurang pinipigilan ko ay maaaring galing sa iisang ugat. Inabot ni Hara ang isang maayos na papel sa mesa. Upang maghari si Mang Basyo sa kulungan, kailangan niyang magkaroon ng patuloy na koneksyon sa labas. Pera, impormasyon, pagbabanta. May abogado sa likod niyan. Ngayon, hihigpitan ko ang leeg ni Mang Basyo upang ilantad niya ang lahat ng koneksyon na iyon. At gagamitin ko ang impormasyong iyon upang buwagin ang tagumpay. Nakita ni Sofia ang ganap na kumpiyansa sa mga mata ng kanyang kaibigan. Tumango siya sa huli. Mula ngayon, sundin mo lang ang sasabihin ko. Huwag kang iiyak sa korte. Ipagmalaki mo na ikaw ang biktima. Maghintay ka sa ebidensya na dadalhin ko. Pagbalik ni Hara sa kulungan, ang naghihintay sa kanya ay ang huling pagtatangka ni Mang Basyo, isang habambuhay na preso. Warden Hara, hindi mo ito dapat gawin. Ang mga taong iyon ay gusto lang ng dahilan.
Ang pagtanggi sa pagkain ng grupo ay hindi problema na malulutas ng disciplinary cell. Nag-aalalang sinabi ni Warden Cardo. Si Mang Basyo, na pinalaya mula sa disciplinary cell, ay puno ng galit na parang isang punit na hayop. Inutusan niya ang kanyang mga alipores na hikayatin ang pagtanggi sa pagkain ng grupo. Ito ay isang banta na yayanigin ang buong kulungan. Ayos lang ayon sa regulasyon. Artikulo 180, ang pagtanggi sa pagkain ng grupo nang walang makatwirang dahilan at pagharang sa serbisyo ng opisyal ng koreksyon ay agarang parusa. Determinado si Hara, hinawakan niya ang megaphone at sumigaw sa pasilyo ng dormitoryo. Mula ngayon, lahat ng preso na tatangging kumain ng walang makatwirang dahilan ay ikukulong sa solitary confinement at bibigyan ng limitadong pagkain ayon sa regulasyon. Si Kaloy at Tosyo, mga alipores ni Mang Basyo, ay nagsulsol sa mga preso. Hoy, huwag kayong makinig sa babaeng iyan. Magkaisa tayo para mabuhay. Preso Kaloy, preso Tosyo, dahil sa pagsuway sa lehitimong utos ng warden at pag-uudyok ng kolektibong aksyon, sila ay agad na ikukulong ayon sa regulasyon. Kumilos si Hara ng walang pag-aalinlangan. Sinakop niya ang carotid artery ni Tosyo na sumugod sa kanya at neutralisado siya sa loob ng 3 segundo. Si Kaloy naman ay natakot at umatras. Nang araw na iyon, 5 lamang sa mga tapat na tagasunod ni Mang Basyo ang inilagay sa solitary confinement. Nagsimula ang pagpapapigil na sumisira sa pinakapangunahing pangangailangan ng mga halimaw, pagkain at kasama. Si Mang Basyo ay nanatili sa disciplinary cell, kumakain lamang ng limitadong pagkain. Pagkatapos ng 7 araw, mabilis na bumagsak ang kanyang lakas. Tinawag siya ni Hara sa silid ng bisita. Huwag kang magalit, may silbi ka pa. Iniabot ni Hara ang isang dokumento ng pagpapalawig ng panahon ng parusa sa mesa. Ang iyong 5 tapat na tauhan ay patuloy na tumatangging kumain. Kinilala ka ng kulungan bilang sentro ng pag-uudyok ng kaguluhan. Akala mo ikaw ang hari, di ba? Walang sino man ang kakain ng walang utos mo. Nginisian ni Hara si Mang Basyo. Makipag-ugnayan ka sa akin. Hahatiin ko ang panahon ng iyong parusa sa kalahati. At ibabalik ko ang iyong mga alipores na sina Kaloy at Tosyo sa 3 at 4 na dormitoryo ayon sa gusto ko. Bakit mo ginagawa ito ng biglaan? Dahil pantay ko lang ipinapatupad ang batas. Sa halip, ibigay mo sa akin ang iyong panlabas na network ng kontak. Ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng abogadong nagbibigay ng pera at impormasyon mula sa labas ng kulungan. Napagtanto ni Mang Basyo, naganap na siyang hawak sa leeg. Kung mananatili siya rito, mabubulok siya sa solitary confinement. Kung ibibigay niya ang impormasyon, mawawalan siya ng kapangyarihan sa labas. Ngunit mapapanatili niya ang kanyang posisyon bilang hari sa kulungan sa maikling panahon. Sige, Warden Hara. Ibibigay ko sa iyo ang aking panlabas na kontak. Sa halip, mangako ka na ibabalik mo ang aking mga tauhan, babawasan ang aking panahon ng parusa, at huwag mo na akong hawakan muli. Nanginginig na isinulat ni Mang Basyo ang 3 titik na pangalan, Attorney Junsu, abogado ng law firm Tagumpay. Siya ang iyong pinansyal na koneksyon at impormante. Tiningnan ni Hara ang papel at bahagyang ngumiti. Alam niya na si Attorney Junsu ang humahawak sa kaso ni Kim Tae-wong. Ang nang-aapi kay Sofia, si Kim Tae-wong, at ang hari ng kulungan, si Mang Basyo, ay konektado sa isang bulok na ugat. Ngayong hawak ko na ang leeg ng hari ninyo, putulin ko na rin ang inyong mga kadena. Ang pagbawas sa panahon ng parusa ni Mang Basyo at ang pagbabalik ng kanyang mga alipores ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kulungan. Napagtanto ng mga preso na hindi lamang nagwagi si Hara sa labanan laban kay Mang Basyo, kundi naging pinuno rin siya na makapagtakda ng kanyang kapalaran. Ngunit, si Mang Basyo ay nagpapatalas ng kanyang talim ng paghihiganti sa kahihiyan. Napansin niya na ginagamit ni Hara ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang kanyang kaibigan at ginamit niya ang kanyang natitirang mga miyembro ng organisasyon upang hukayin ang kahinaan ni Hara upang sirain siya. Inaasahan ni Hara ang lahat ng galaw na ito. Mula nang bumalik si Mang Basyo, pinatindi niya ang lahat ng patakaran sa 3 at 4 na dormitoryo. Maging ang maliliit na bagay na dati binabaliwala ay itinuturing na paglabag sa patakaran at hindi niya binigyan ng pagkakataon ang mga alipores ni Mang Basyo na kumilos. Warden Cardo, malapit nang magkaroon ng pagsabog sa kulungan na ito, ngunit ang sentro ng pagsabog na iyon ay hindi ang mga preso.
Ibinigay ni Hara kay Cardo ang isang internal investigation report na nagdedetalye kung paano suhola ni Mang Basyo ang 4 na opisyal ng kulungan at nagpalaganap ng mga ipinagbabawal na gamit. Ang ulat na ito ay maingat na ginawa mula sa impormasyong nakuha ni Hara mula sa libro ni Mang Basyo. Ipinapatupad ko ang batas. At ang batas na iyon ay dapat na walang exception kahit para sa mga warden. Sa huli, ang 4 na opisyal na tumatanggap ng pera mula kay Mang Basyo ay inalis sa kanilang posisyon dahil sa kapabayaan sa tungkulin at pagkasira ng dangal at sinailalim sa investigasyon. Nawala kay Mang Basyo ang lahat ng kanyang internal na taga-suporta na nagsilbing kanyang mga mata at tainga sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang kaharian ay naging isang malungkot na kulungan na may pader sa lahat ng panig. Samantala, nagsimulang gumana ang patibong na inilatag ni Hara sa labas ng kulungan. Sa Korte Regional ng Maynila, si Sofia ay hinahatulan ng may pangiinsulto ni Kim Tae-woong, ang nagkasala, at ng abogadong si Attorney Junsu. Pinilit ni Sofia na huwag umiyak, ngunit dinidiligan siya ng desperasyon. Pagkatapos ng paglilitis, dumating ang mensahe ni Hara sa cellphone ni Sofia. Maghintay ka sa harap ng Korte Regional ng Maynila. Sa loob ng 20 minuto, mag-isa ka. At ay padala mo ang huling babala kay Kim Tae-woong. Ipinadala ni Hara ang isang peking pain sa contact number ni Attorney Junsu na nakuha niya kay Mang Basyo. Anonymong nagpadala. Attorney Junsu galing kay Mang Basyo. Ang ebidensya ng sexual crime ni Kim Tae-woong 5 taon na ang nakalipas ay na-leak. Kung ilalabas ang file na ito, tapos na si Kim Tae-woong. Makikipag-ugnayan ka ba? Natakot si Attorney Junsu nang makita ang mensaheng ito. Ang katotohanang alam ng isang warden ang lahat ng kanyang sikreto at na itinapon siya ni Mang Basyo ay nagpabigat sa kanya. 20 minuto pagkatapos, sa harap ng pasukan ng Korte Regional ng Maynila, kinaharap ni Attorney Junsu si Sofia ng may pag-aalinlangan. Ano? Ikaw pala? Ikaw ang nagpadala ng babala sa akin. Nanginginig ang boses ni Sofia habang sinasabi niya, ayon sa tagubilin ni Hara. Attorney Junsu, hawak mo ang buntot ni Kim Tae-woong. Ngunit hawak ko ang leeg mo. Biglang nagring ang cellphone ni Attorney Junsu, ang nilalaman ng mensahe. Attorney Junsu, 20 minuto na ang nakalipas. Ibinigay ni Mang Basyo ang impormasyon ng iyong iligal na panlabas na network ng kontak sa warden. At alam ng warden na iyon na sinubukan mong takpan ang ebidensya ng sexual crime ni Kim Tae-woong. Alam namin kung sino ka. Mula kay Warden Hara ng Marikina Penitentiary. Naging itim ang mukha ni Attorney Junsu sa isang iglap. Naramdaman niya ang matinding takot sa hindi nakikitang presensya ng warden na si Hara na nagtatago sa likod ni Sofia. Hindi na siya makapag-asta na nananakot kay Sofia at nagsimula siyang umatras. Naranasan ni Sofia ang kapanapanabik na ginhawa nang makita ang isang pangunahing abogado mula sa isang malaking law firm na gumuho sa harap niya. Sa Special Investigation Unit ng Korte Regional ng Maynila, tuluyan ng bumagsak si Attorney Junsu. Ang lokasyon ng imbakan ng ilegal na record na nakuha ni Hara mula sa libro ni Mang Basyo at ang kritikal na ebidensya ng pagtatangka ni Kim Tae-woong na sirain ang ebidensya ay isinumite sa piskalya. Aaminin ko, inutusan ako ni Kim Tae-woong na gumawa ng malaking halaga ng pera at manipulahin ang ebidensya. Sinabi niya sa akin na bigyan si Sofia ng pera at pilitin siyang makipagkasundo. Lahat ay utos ni Kim Tae-woong. Ang pag-amin ni Attorney Junsu ay isang atomic bomb na nagpabagsak kay Kim Tae-woong. Agad na inaresto ng piskalya si Kim Tae-woong sa mga kasong sexual crime, pandaraya, paglabag sa batas ng abogado, pag-uudyok sa pagkasira ng ebidensya, at iba pa. Bumagsak ang background ng pamilya ni Kim Tae-woong at ang kapangyarihan ng law firm na tagumpay. Pagkalipas ng ilang araw, sa Korte Regional ng Maynila, sa huling araw ng paghatol sa kaso ni Kim Tae-woong, si Kim Tae-woong na nakaupo sa defendant's box ay may walang ekspresyon na mukha, tila hindi makapaniwala. Wala na sa tabi niya ang abogado mula sa malaking law firm. Ipinakita ng piskalya ang pag-amin ni Attorney Junsu at ang kritikal na ebidensya. Hinatulan ng hukom si Kim Tae-woong ng mabigat na parusa. Ang akusadong si Kim Tae-woong ay gumamit ng kanyang yaman at kapangyarihan upang abusuhin ang maraming biktima at dayain ng batas. Itinuturing itong pinakamasamang kriminal na gawain sa lipunan na ito at hinahatulan ng akusado ng 15 taon na pagkakakulong. Naiyak si Sofia sa gallery. Ang mga luha na ito ay hindi kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding kasiyahan at pasasalamat na buhay pa rin ang hustisya.
Pagkatapos ng paglilitis, kinumpiska ni Sofia, kasama ang kanyang abogado, ang lahat ng ari-arian ni Kim Tae-won. Nawala kay Kim Tae-won ang lahat ng bagay at naging pulubi dahil sa pagbawi ng kita mula sa krimen at mga bayad pinsala sa kasong sibil. Ang balitang ito ay nakarating din sa Marikina Penitentiary, ikatlo at ikaapat na dormitoryo. Haring Mang Basyo, nahuli raw si Attorney Junsu. Si Kim Tae-won 15 taon daw ang sentensya. Nanginginig na bulong ni Kaloy. Ang Alipores. Nakita ni Mang Basyo ang telebisyon na may blankong ekspresyon. Napagtanto niya na ang ibig sabihin ng sinabi ni Hara na linisin ang panlabas na kaharian ay ito. Ginawa ni Hara ang kanyang buhay at pinutol ang lahat ng nagkokonekta sa kanya sa labas ng mundo. Tumayo si Hara sa harap ng solitary confinement ni Mang Basyo. Wala pa rin siyang ekspresyon. Preso Mang Basyo, ang iyong panlabas na network ng contact ay nalinis na. Wala nang tutulong sa iyo sa labas at wala nang magbibigay ng pera sa iyo. Ang kulungan na ito ay ganap ng gumagana sa ilalim ng aking mga patakaran. Hindi ka nahari. Ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay mapupuno lamang ng mga regulasyon. Ngalit si Mang Basyo ngunit hindi naglakas loob na lumaban. Nabasa niya sa mga mata ni Hara ang malamig na kumpiyansa na kung susuko siya, mabubulok siya sa solitary confinement. Sa liwasang Quezon, ang gusali ng gobyerno sa labas ng kulungan, tumanggap si Sofia ng parangal bilang isang matapang na mamamayan. Inihayag niya na gagamitin niya ang kanyang panalo upang magtatag ng isang pundasyon para sa mga biktima ng sexual na krimen. Ang kanyang matapang na pagkilos ay nagbigay inspirasyon at aral sa buong bansa at pinuri ng media. Nang gabing iyon, sa tanggapan ng warden ng Marikina Penitentiary, tahimik na pinapanood ni Hara ang seremonya ng parangal ni Sofia sa telebisyon, walang ekspresyon. Isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone mula kay Sofia. Hara, salamat, buhay ako dahil sa iyo. Ikaw ang aking bayani. Nabasa ni Hara ang mensahe at bahagyang ngumiti. Hindi bayani. Bulong niya ng tahimik. Binuksan niya ang aklat ng mga regulasyon sa pamamahala ng preso ng Marikina Penitentiary sa mesa. Ako ay isang tao lang na naglilinis ng basura. Tumayo siya at naglakad sa pasilyo ng kulungan. Sa dulo ng pasilyo, sa isang solitary confinement cell, naririnig ang mahinang ungol ng sakit. Si Mang Basyo ay pinapapigil ni Hara, nakakadena sa mga regulasyon na binabaliwala niya sa buong buhay niya. Sa pagtatagumpay ng malamig na plano ni Hara, ganap na nagbago ang ikatlo at ikaapat na dormitoryo ng Marikina Penitentiary. Ang mga mapanganib at marahas na preso na iyon ay yumuko kapag naglalakad sa pasilyo at pinipigilan ang kanilang paghinga kapag lumilitaw si Warden Hara. Hindi na nila siya tinatawag na dalaga o babae. Ang tawag nila sa kanya ay Warden Hara at ang tawag na iyon ay may halong takot at paggalang. Lalo na ang pagbagsak ni Mang Basyo, ang hari ng mga habambuhay na preso, ang pinakamalinaw na aral para sa lahat ng preso. Gumugugol siya ng malungkot na buhay araw-araw, nakakadena sa mga regulasyon. Preso Mang Basyo, oras na para sa ehersisyo ng isip at katawan. 10:00 ng umaga, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Hara sa harap ng solitary confinement ni Mang Basyo. Lumabas si Mang Basyo sa pasilyo, nakasuot ng uniforme ng preso na basa sa pawis. Ganap na nawasak ang kanyang isip. Ayon sa planong pagpapapigil na idinisenyo ni Hara, araw-araw siyang sumasailalim sa 12 oras ng matinding correctional work at mental torture sa anyo ng pagsusulat ng tala ng pagsisisi. Ang tema ng tala ng pagsisisi ngayon ay ang kawalang saysay ng oras na ginugol ko sa paglabag sa batas. Isumite ito ng may 5,000 salita bago mag 5 p.m. Walang ekspresyon na inutusan ni Hara. Ano? 5,000 salita? Paano ko gagawin iyon? Ikaw ba ay isang guro na nagbibigay sa akin ng assignment sa pagsusulat? Sumigaw si Mang Basyo, sumabog sa galit. Ayon sa regulasyon, walang kukurap na sabi ni Hara. Ito ay bahagi ng programa ng Correctional Psychological Therapy. Ang pagsuway ay magreresulta sa muling pagkakakulong sa disciplinary cell. At ang 5,000 salita na isinulat ko ay maaaring ilabas sa website ng kulungan. Magiging magandang halimbawa ito upang ipakita sa publiko ang pagpapabuti at determinasyon ng isang preso. Ganap na natakot si Mang Basyo. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi sakit, kundi kahihiyan at paglalantad sa mundo. Sa huli, yumuko siya at nagsimulang magsulat ng nakakahiyang gawaing nagpapahayag ng kanyang kawalang saysay, ayon sa utos ng warden na pinakakinamumuhian niya.
Ito ang sandali na ang hari ay naging isang preso. Ito ang di nakikitang kadena na inilagay ni Hara kay Mang Basyo. Si Warden Cardo ang pinakamalapit na nakasaksi sa pagbabago ni Hara. Ngayon, ganap na siyang nakahanay sa kanya, kumikilos na parang tapat na kanang kamay. Warden Hara, may ginagawa si Mang Basyo na kakaiba kamakailan. Nagiging malala ang kanyang pakikipag-usap sa sarili sa loob ng solitary confinement at kahapon ay sumigaw siya sa pader, "Winasak mo ako." Nag-aalalang sinabi ni Cardo. Ito ay ebidensya na nagpapatuloy ang pagpapabuti, sagot ni Hara habang umiinom ng tsaa. Sa buong buhay niya, naniwala si Mang Basyo na siya ang hari. Kapag gumuho ang kaharian na iyon, kailangan niyang tanggihan ang kanyang pagkatao at halos mabaliw. Sa ganoon lamang siya magiging preso Mang Basyo, hindi Mang Basyo. Nakakatakot ka talaga. Ngunit sa tingin ko, tama ka na ngayon. Ang batas ay hindi pumanig sa mahihina. Nalaman ko na kailangan ang mga nagpapatupad ng batas na maging malakas upang makontrol ang kasamaan. Tiningnan ni Cardo si Hara na may halong takot at paggalang. Salamat sa pagtuturo sa akin. Tumango si Hara. Warden Cardo, may mangyayari sa lalong madaling panahon. Hindi kailanman ganito babagsak si Mang Basyo. Mayroon pa siyang huling depensa. Huling depensa? Ano iyon? Ang kanyang pinakamatagal na mga alipores. Ang grupo ng mga preso na miyembro ng gang na sumunod kay Mang Basyo bago siya makulong sa kulungan na ito, ganap silang na-brainwash ni Mang Basyo. Hindi na nila makakayanan ang kahihiyan ni Mang Basyo at susubukan nilang magdulot ng riot. Hindi, ipupwersa ko silang magdulot ng riot. Nagulat si Cardo. Magdulot ng riot? Hindi. Ngayon ang pinakamainam na oras. Ganap na nawasak ang isip ni Mang Basyo at nanginginig ang kanyang mga alipores sa takot. Sa tamang panahon na ito, kailangan nating sirain ang kanilang pagkakaisa upang permanenteng maitatag ang kaayusan sa kulungan. Warden Cardo, magtiwala ka sa akin at sundin ang aking mga tagubilin. Kontrolado natin sila ayon sa regulasyon. Si Hara ay kalmado at perpektong nagdidisenyo na ng susunod na plano, tulad noong siya ay nasa 707 Special Mission Unit sa labas ng kulungan. Ang balita ng tagumpay ni Sofia ay yumanig sa buong Pilipinas. Araw-araw ay lumalabas ang mga artikulo na nagsasabing, biktima ng sexual crime, pinabagsak ang malaking law firm, ibinabalik ang lahat ng nawawalang karapatan. Tumanggap siya ng Brave Citizen Award at ipinahayag ang pagtatatag ng isang pundasyon para sa mga biktima ng sexual crime na nagsasabing gagamitin niya ang nawawalang pera para sa hustisya. Ang balitang ito ay ipinapalabas din sa real time sa telebisyon sa Marikina Penitentiary. Naku, ang kaibigan ni Warden Hara napakagaling. Talagang nakakakilig. Hindi ba tuluyan ang bumagsak si Kim Tae-woong? Nakakatuwa. Nakangiting sabi ni Cardo. Tahimik na pinanood ni Hara ang telebisyon. Mahusay, Sofia. Nagwagi ako. Biglang kumisla pa mga mata ni Kaloy at Tosyo, mga alipores ni Mang Basyo, na nanonood ng telebisyon. Hoy, ang babaeng iyan, si Sofia. Kaibigan siya ni Warden Hara, di ba? Oo, may litrato siya kasama ang babaeng warden na bumali ng braso ni Haring Mang Basyo. Nagulat ang dalawa at napagtanto nila ang isang bagong katotohanan. Ang pagputol ni Hara sa panlabas na network ni Mang Basyo at ang pagtanggal sa mga opisyal ng kulungan ay hindi lamang dahil sa regulasyon. Ito ay isang personal na paghihiganti upang tulungan ang kanyang kaibigan. Haring Mang Basyo, niloko tayo. Ginagamit ng babaeng iyan ang ating Haring Mang Basyo para ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Ginamit niya ang ating kaharian bilang kasangkapan sa kanyang paghihiganti. Sumugod si Kaloy sa harap ng solitary confinement ni Mang Basyo at sumigaw na puno ng galit. Nang marinig ang balitang ito, ang mga mata ni Mang Basyo na unti-unting nanghihina ang isip ay nagninga sa galit na parang nababaliw. Ano? Paano? Paano ka naglakas loob na gamitin si Mang Basyo para ipaghiganti ang iyong kaibigan babae? Naramdaman ni Mang Basyo ang isang kahihiyan na mas malaki pa sa pagiging minamaliit ang kanyang pagkatao. Nawala niya ang lahat, ngunit naniniwala siya na siya ay isang hari. Ngunit itinuring lamang siya ni Hara bilang isang kasangkapan para sa paghihiganti ng kanyang kaibigan. Kaloy! Tosyo! Mabuti! Ipapakita ko sa iyo ang aking huling lakas. Ngalit si Mang Basyo.
Kung ginamit tayo ng babaeng iyan para iligtas ang kanyang kaibigan, dapat din nating hawakan ang pinakamasakit na bahagi ng babaeng iyan. Nawala na ang rason sa kanyang mga mata. Ang huling kislap. Nagsimula siyang lihim na magbigay ng tagubilin sa kanyang natitirang mga alipores na gumanti kay Sofia, ang kaibigan ni Hara. At sa loob ng kulungan, naghanda siya para sa isang malaking riot. Ang layunin ng riot na iyon ay ang pagbagsak ni Hara. Inaasahan na ni Hara ang lahat ng ito, lalo pang lumalim ang kanyang malamig na tingin. Sa wakas, dumating na. Ang oras ng riot ay 10:30 ngayong gabi. Iniulat ni Hara kay Cardo at sa warden sa tanggapan ng warden. Ano? Warden Hara, anong basehan mo? Nagulat na sumigaw ang warden. Ang basehan ay ang kaugalian ng mga preso at 12 sa mga pangunahing miyembro ng organisasyon na sumusunod kay Mang Basyo ay nag-apply para sa grupong shower sa 10:30. Ang shower room na iyon ang pinakamagandang lugar upang itago ang mga armas para sa riot. Nawalan na masabi ang warden sa detalyadong pagpaplano ni Hara. Kaya ano ang plano mo? Maglalagay ba tayo ng armadong tauhan? Hindi, mariing umiling si Hara. Ang paglalagay ng armadong tauhan ay magdudulot ng madugong kaguluhan at ang media ay malawakang magbabalita tungkol sa pagkabigo ng pasilidad ng koreksyon. Ang ating layunin ay hindi ang pagsupil, kundi ang kontrol, pagpapapigil sa kanila ayon sa regulasyon. Kontrol? Paano? I-block ang lahat ng bentilasyon at pinto ng shower room sa 10:30. Ganap nating hulaan ang kanilang pagkilos bago sila gumawa ng gulo na may dalang armas, at gagawin nating walang silbi ang kanilang kapangyarihan. Bilang huling pagtatangka, inutusan ni Mang Basyo ang kanyang natitirang mga miyembro na bantaan si Sofia sa labas ng kulungan. Kahit na naputol ang panlabas sa network, natagpuan pa rin ang kanyang mga alipores ang apartment ni Sofia. Nang gabing iyon, sa apartment ni Sofia. Sofia, alam naming nandyan ka. Kaibigan ka raw ng warden na bumali ng braso ng aming Haring Mang Basyo. Naririnig ang boses ng mga mapanganib na lalaki sa labas ng pinto. Dinidiligan nila ang pinto at binabato ang bintana. Tila babasagin ang mga ito. Nanginginig si Sofia sa takot, ngunit naalala niya ang huling tagubilin ni Hara. Huwag lumabas ng ilang araw. At huwag kailanman buksan ang pinto. Biglang tumawag si Hara. Nakabukas ang kanyang laptop sa tanggapan ng warden. Sofia, mayroon bang tao sa labas ng pinto? Hara, oo, may mga lalaki. Sabi nila alipores sila ni Mang Basyo. Natatakot ako. Ayos lang. Ayusin ko agad. Huwag mong buksan ang pinto. Nakakulong si Hara sa pisikal na bilangguan ng kulungan, ngunit ang kanyang network ng impormasyon ay umabot sa matagal ng kakampi ng Cyber Investigation Team ng Pambansang Pulisya sa labas ng kulungan. Espesyal na kahilingan sa Misyon Makati City Apartment, kasarian at biktima ng organized crime gang, banta sa biktima, nakita ang kasalukuyang nagkasala. Agarang pagpapadala ng armadong team, pag-aresto pagkatapos makuha ang ebidensya. Hindi makontak ng matagal dahil sa isyu sa kontrol ng kulungan. Ipinadala ni Hara ang mensahe at ibinaba ang telepono. Kinokontrol niya ang lahat ng banta sa loob at labas ng kulungan ng mag-isa. Alas, 10:50 ng gabi, sa Marikina Penitentiary tulad ng hula ni Hara, nagkaroon ng kaguluhan sa shower room ng ikatlo at ika-4 na dormitoryo. 15 sa mga alipores ni Mang Basyo ang kumuha ng matatalas na homemade na armas mula sa kabinet ng kagamitan sa paglilinis at nagsimulang gumawa ng gulo. Riot! Para kay Haring Mang Basyo. Patayin natin ang babaeng iyan. Sandali! Kalmadong hinawakan ni Hara ang mikropono ng warden. Warden, hindi pinahihintulutan ang paggamit ng tear gas ayon sa regulasyon. Ako ang susupil. Naglakad siya patungo sa pinto ng shower room na may hawak lamang na pamalo, nang walang suot na bulletproof vest. Babala sa lahat ng preso, agad na itapon ang inyong mga armas at sumuko. Kung hindi susundin ang babalang ito, susupiling ko kayo sa ilalim ng pagtatanggol sa sarili at pagsunod sa regulasyon. Wahahaha! Ang babaeng iyan. Ikaw lang mag-isa, susubukan mong pigilan ang 15 sa amin? Gusto mo talagang mamatay, di ba? Inihanda ni Kaloy ang isang homemade na kutsilyo at nagbanta sa bakal na rehas. Maaaring supilin ka ng regulasyon. Sa halip na iwagayway ang pamalo, mabilis na hinawakan ni Hara ang pulso ni Kaloy na sumugod sa unahan at binaluktot ito. Bumabagsak ang kutsilyo sa sahig. Bago pa marinig ang tunog na iyon, lumingon siya at sinipa ang tuhod ni Tosyo na sumunod. Arg! Nabaluktot ang tuhod ni Tosyo. Hindi ito isang away.
Ito ay isang precision suppression technique na sinasanay sa 707 Special Mission Unit. Hindi niya ginamit ang lakas ng kalaban, kundi tumpak na pinuntirya ang pinakamahina na kasukasuan at nerve point upang neutralisahin siya. Hindi marahas, ngunit perpekto. Ang 15 mapanganib na kriminal ay bumagsak sa sahig, may baling braso, baling tuhod, at paralisadong nerves nang hindi man lang nakalaban ng maayos. Ang mga galaw ni Hara ay malambot na parang tubig at napakabilis na nakakasilaw. Sa loob lamang ng 1 minuto, natapos ang riot. Naglakad si Hara sa pagitan ng mga nakahandusay na preso at tinapik ang sahig gamit ang pamalo. Nawasak sila ayon sa regulasyon. Lahat sila ay ikukulong sa solitary confinement sa pinakamahabang panahon. Sila ay parusa ng mas mabigat dahil sa pangunguna sa riot at pagtatangka ng pagbabanta sa warden. Lumingon siya sa warden na nakatayo sa harap ng pinto ng shower room. Ayon sa regulasyon. Artikulo 118. Pagtatanggol sa sarili at pagsupil sa karahasan ng warden. Ganap na namuo ang warden at si Cardo. Nasaksihan nila ang hindi kapani-paniwalang eksena kung saan isang babaeng warden ang nag-iisang sumupil sa 15 mapanganib na kriminal nang walang armas. Ikaw, ano ka ba talaga? Bulong ng warden nang nanginginig ang boses. Ako ay galing sa 707 Special Mission Unit, sagot ni Hara. At sinusunod ko ang mga regulasyon. Ang aking regulasyon ay pigilan ang kasamaan na makapinsala sa inosente. Pagkatapos ng pagsupil sa riot, ganap na napunta sa kontrol ni Hara ang Marikina Penitentiary. Ang mga preso ay hindi lamang natakot sa kanya, kundi sumunod din sa kanya na parang isang ganap na monarko. Nakita ng mga preso ang pagbagsak ng Haring Mangbasyo at ang kanyang huling pagtatangka ay agad na nasupil, kaya hindi na sila nangarap na lumaban. Si Hara ay naging pinuno ng kulungan na mahigpit na sumusunod sa mga regulasyon. Pantay-pantay at walang emosyon siya sa lahat ng preso at walang eksepsisyon kahit sa maliliit na paglabag sa regulasyon. Ngunit sa loob ng mga regulasyon na iyon, binigyan niya ang mga preso ng pagkakataon na magpabuti. Ang kanyang idinisenyong edukasyon sa hustisya ay ginamit ang mga kaso ng pagbagsak ni Mang Basyo at Kim Tae-woong bilang halimbawa na nagtuturo ng koneksyon sa pagitan ng sanhi at bunga na nagsasabing kung lalabagin mo ang batas, mawawala mo ang lahat. Si Cardo ay naging kanyang pinakatapat na katulong. Warden Hara, napakagaling mo talaga. Ito ang unang beses na naging ganito katahimik ang kulungan. Mahigit 7% ang ibinaba ng marahas na pagkilos ng mga preso. Hindi ito kapayapaan, sabi ni Hara. Ito ay ganap na kontrol. Hindi ko ikinukulong ang kasamaan sa kulungan, kundi pinapapigil ko ito sa loob ng kulungan. Ganap na nababaliw si Mang Basyo sa solitary confinement. Nawalan siya ng pag-asa nang makita ang kanyang mga alipores na kinaladkad, may mga bali na buto, at bigo ang riot. Sa huling pagkakataon, binisita ni Hara ang solitary confinement ni Mang Basyo. Preso Mang Basyo, akala mo ikaw ang hari, di ba? Ngunit ikaw ay isang kabiguan lamang, isang taong nabulag sa sarili mong kasakiman, lumabag sa batas, at nabubulok sa disciplinary cell. Hinawakan ni Mang Basyo ang mga rehas at sumigaw. Tumahimik ka! Sino ka para hukom ako? Halimaw ka rin! Demonyo na ginamit ako para sa kaibigan mo. Oo, ginamit kita. At ginawa kitang pinakamalungkot. Walang pag-aalinlangan na inamin ni Hara. Ngunit bilang resulta, ang iyong kalungkutan ay nagtatag ng hustisya. Sa wakas, nagbigay ng aral ang iyong pagkatao sa lipunan. Sa mga salitang iyon, ganap na nabaliw si Mang Basyo at tumawa ng mapait. Hindi na siya galit, kundi nasa malalim na desperasyon at pagkasira ng sarili. Napagtanto niya kung gaano siya kawalang halaga sa ilalim ng pagpapapigil ni Hara. Ito ang perpektong pagbagsak na idinisenyo ni Hara. Maingat na tinanong ni Cardo si Hara. Warden Hara, maaari mo na bang sabihin sa akin ngayon, bakit ang isang elite na tulad mo, isang 707 Special Forces Instructor, ay nagpakamatay sa kulungan na ito? At bakit ka ganoon na lang naging obses sa paghihiganti kay Sofia? Tiningnan ni Hara ang mataas na pader sa labas ng bintana. Hindi ako dumating para maghiganti. Dumating ako para ipatupad ang regulasyon. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan. Ang nagkasala kay Sofia, si Kim Tae-woong, ay katulad ng nagdulot ng kasawian sa aking kapatid. Humigop ng hangin si Cardo. Ang aking kapatid ay hindi kasing lakas ni Sofia. Hindi pumanig ang batas sa aking kapatid.
at ang nagkasala ay binigyan ng maluwag na parusa. Sa huli pinatay ng aking kapatid ang kanyang sarili. Walang emosyon pa rin ang boses ni Hara, ngunit may bagyo na nakatago sa loob nito. Noon, napagtanto ko, ang batas ay makatarungan, ngunit ang sistema na nagpapatupad ng batas ay bulok. At sa harap ng pera at kapangyarihan, ang batas ay walang magawa. Ako ay isang sundalo at hinuli ang mga terorista. Ngunit ang mas masama pa sa mga terorista ay ang mga kontrabida na nagtatago sa likod ng batas at sumisira sa kaluluwa ng mga tao, kaya naging warden ako. Dito, kung saan nagtitipon ang pinakamasamang tao, natutunan ko kung paano kontrolin ang kasamaan, upang linisin ang mga lugar na hindi maabot ng batas, at sa pangalan ng batas, kukunin ang lahat sa kanila at turuan sila ng koneksyon sa pagitan ng sanhi at bunga. Pagkatapos maranasan ang trahedya ng kanyang kapatid, nagpasya si Hara na maging talim ng hustisya. Sa lumang pasukan ng Marikina Penitentiary, hawak ni Hara ang periodic personnel transfer report at kumuha ng pirma mula sa warden. Warden Hara, ikaw ay inilipat sa Special Audit Team ng Bureau of Corrections ng Department of Justice. Ang utos ay suriin ang katiwalian at irregularidad sa mga kulungan sa buong bansa at bumuo ng isang malakas na sistema ng koreksyon tulad mo. Hindi ka na isang warden. Ikaw ang nagpapadalisay ng Bureau of Corrections. Nagbigay-pugay ang warden kay Hara. Sa araw ng pag-alis ni Hara sa kulungan, nilapitan siya ni Cardo at pinatibay. Maging malusog. Hindi ko makakalimutan ang hustisya na ipinakita mo. Tahimik na tumango si Hara. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ng ikatlo at ikaapat na dormitoryo. Sa likod ng reha si Mang Basyo ay patuloy na nagsusulat ng pagsisisi sa isang lumang papel, may hawak na panulat. Naging payat ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay nakaukit ang desperasyon at pagsunod sa disiplina. Tapos na ang pagpapapigil. Lumabas si Hara ng kulungan para sa isang bagong misyon. Ang kanyang susunod na yugto ay hindi ang maliit na kulungan, kundi ang bulok na batas at sistema ng buong Pilipinas. Wala pa rin siyang ekspresyon, ngunit malakas ang kanyang mga hakbang. Ngayon na ang oras upang maitatag ang disiplina ng sanhi at bunga sa buong bansa. Si Hara ay inilipat sa Special Audit Team ng Bureau of Corrections ng Department of Justice. Ang kanyang bagong yugto ay hindi ang maliit na kulungan ng Marikina Penitentiary, kundi ang malaking sistema ng pag-audit at pagpapadalisay ng katiwalian at irregularidad sa mga kulungan sa buong bansa. Siya ngayon ang talim ng Bureau of Corrections. Ang tanggapan ng Special Audit Team ay nasa pinakamalayo na bahagi ng gusali ng gobyerno sa Quezon City. 3 lamang ang miyembro ng team, kasama si Hara. Si Team Leader Mang Tonyo, isang 50s na tagasunod ng prinsipyo, ay pagod na sa katiwalian ng sistema at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Warden, hindi Inspector Hara. Maligayang pagdating, sabi ni Team Leader Mang Tonyo habang inaayos ang lumang file. Narinig ko ang iyong kwento. Ginawa mo raw si Mang Basyo, ang hari sa Marikina, na parang aso, kahanga-hanga, ngunit hindi ito isang kulungan. Maaring hindi gaanong gumana ang iyong mga regulasyon dito. Gumagana ang mga regulasyon sa lahat ng dako. Mahina lang ang kalooban ng nagpapatupad, maikling sagot ni Hara. Bahagyang ngumiti si Mang Tonyo sa kanyang determinasyon. Mabuti. Kung gayon, bibigyan kita ng unang misyon. Isang kaso ng internal corruption sa Pasig City Penitentiary. Si Warden Roberto, ang pinuno ng pasilidad na ito, ay isang malaking tao na naghahabol sa susunod na mataas na posisyon sa Bureau of Corrections, ngunit may maraming usap-usapan tungkol sa kanyang maduming nakaraan. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na hawakan siya. Si Warden Roberto ay isang masamang tao na kumikita mula sa iligal na paggawa ng mga preso sa kulungan at ginagamit ang pera upang suhulan ang mga nakakataas upang umangat ang kanyang karera. Siya ay isang malaking tao na nasa pinakamataas na antas ng katiwalian na binabaan ni Hara, ang 4 na opisyal ng kulungan sa nakaraan. Nagbasa si Hara ng ulat at pinisil ang kanyang mga mata. Sa ganitong kalaki ng katiwalian, si Warden Roberto ay tiyak na mayroon ding katulong na sumusunod sa regulasyon. Isang eksperto sa regulasyon na kinakailangan upang dayain ang pag-audit at sirain ang ebidensya. Tama ka, ang kanang kamay ni Warden Roberto ay si Warden Dino. Sa labas, siya ay isang tagasunod ng prinsipyo, ngunit sa likod, siya ang nag-aasikaso ng lahat ng maduming gawain ni Warden Roberto. Naging malalim ang buntong hininga ni Team Leader Mang Tonyo. Kung hahawakan natin sila, maaaring gumuho ang lahat ng kaayusan na ginawa mo sa Marikina. Ang pagtutol ng mga preso,
ang pressure mula sa mga nakakataas. Maghanda ka? Ayos lang, tumayo si Hara. Ang mga kontrabida na lumabag sa regulasyon ay dapat na makakuha ng kanilang karma. Malaki lang ang saklaw, ngunit ang mga sinasanay ko ay basura pa rin. Ipinadala si Hara sa Pasig City Penitentiary at sinuri ang loob ng kulungan bilang isang auditor sa loob ng 1 linggo. Tumpak niyang natukoy ang mga blind spot ng correctional system, ang mga blind spot ng CCTV at ang mga loopholes sa mga dokumento. Ang layunin ni Hara ay hindi si Warden Roberto. Pinuntiryan niya si Warden Dino, ang korap na katulong na sumusunod sa regulasyon. Si Dino, tulad ni Hara, ay perpektong sumunod sa disiplina sa labas, ngunit may maliit na pagkakamali sa kanyang mga pagkilos. Upang manipulahin ang ilegal na oras ng paggawa ng mga preso, nagkamali siya sa paglaktaw sa pagpirma sa ilang partikular na dokumento sa bawat oras. Warden Dino, bakante ang pirmahan sa ulat ng oras ng paggawa ng preso. Nagpunta si Hara sa opisina ni Dino at sinabi, mahigpit na sagot ni Dino na nag-iingat kay Hara. Nagkamali ako. I-recheck ko. Hindi ito pagkakamali. Bumaba ang boses ni Hara. Sa bawat oras, nilalaktawan mo ang pirmahan sa ulat na ito. Nagpapatunay ka mismo na iba ang oras ng paggawa sa ulat na ito at sa aktwal na oras. Iniiwan mo ang ebidensya ng ilegal na paggawa ayon sa regulasyon. Naging puting-puti ang mukha ni Dino. Anong sinasabi mo? Walang batayan na paninira. Isang auditor na nagbabanta sa isang warden. Ito ay isang tanong ayon sa regulasyon. Ibinuka ni Hara ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ito ay isang balita tungkol sa kaso ni Kim Tae-woong, kung saan nanalo si Sofia, at sa tabi nito ay ang kopya ng record ng parusa ng Marikina Penitentiary, kung saan sumuko si Mang Basyo. Alam mo ang regulasyon, di ba? Kung ang talim ng batas ay tutukuyin sa iyo, ang iyong pamilya, ang iyong karangalan, at lahat ng maduming bagay na pinanindigan mo ay guguho sa isang iglap. Hindi ka rin mapoprotektahan ni Warden Roberto tulad ng pagtalikod ni Mang Basyo kay Attorney Junsu. Direktang tiningnan ni Hara ang mga mata ni Dino at bumulong ng nakakatakot. Piliin mo, Warden Dino, iaalay mo ba ang iyong buhay kay Warden Roberto o makikipagtulungan ka sa isang matapat na auditor na sumusunod sa regulasyon upang mabawasan ang iyong kasalanan? Nanginginig ang buong katawan ni Dino. Ang babae sa harap niya ay parang malamig na rosas sa labas, ngunit sa loob ay isang bakal na halimaw na nakakakita sa lahat. Sa huli, itinulak niya ang kanyang ulo sa mesa at umiyak. Gusto ko ring mabuhay. Ginawa ko lang ang sinabi nila. Si Warden Roberto. Ginawa lahat ni Warden Roberto. Nakuha ni Hara ang pag-amin ni Dino at ang lahat ng ebidensya ng iligal na paggawa, pagsuhol at katiwalian sa Pasig City Penitentiary. Ang pag-amin ni Dino at ang ebidensya na nakuha ni Hara ay ipinasa sa Special Investigation Team ng Department of Justice ng Piskalya. Namangha si Team Leader Mang Tonyo sa dami ng ebidensya na dinala ni Hara. Inspector Hara, halimaw ka talaga. Sa loob lamang ng 1 linggo, pinabagsak mo ang isang kandidato sa mataas na posisyon sa Bureau of Corrections para itong direktang pagpapatuloy ng pagpapapigil sa Marikina Penitentiary. Sa halip na sumagot, ipinagpatuloy ni Hara ang kanyang malamig na ulat. Si Warden Roberto ay dapat na dumaan sa imbestigasyon habang nakakulong. Dapat ding imbestigahan ang kanyang koneksyon sa suhol sa mga nakakataas. Mas mabigat ang kanilang kasalanan kaysa sa kasalanan ni Mang Basyo dahil inabuso nila ang batas at sinira ang hustisya. Agad na inaresto ng Special Investigation Team ng Piskalya si Warden Roberto sa mga kasong paglabag sa tiwala, paglustay at pagtanggap ng suhol. Ito ay isang hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Bureau of Corrections at nagdulot ng malaking kaguluhan na yumanig sa koneksyon ng katiwalian sa mga kulungan sa buong bansa. Ang eksena kung saan kinakaladkad si Warden Roberto sa piskalya ay malawakang iniulat sa lahat ng media. Pinakamataas na antas ng katiwalian sa Bureau of Corrections, Warden Roberto ng Pasig City Penitentiary inaresto. Pagbagsak ng kapangyarihan na nagahari sa karapatang pantaw ng preso at sa batas. Ang balitang ito ay nakarating din sa Marikina Penitentiary. Nagulat si Mang Basyo na gumagawa ng matinding paggawa sa disciplinary cell nang makita ang balita sa telebisyon. Ano? Paano bumagsak si Roberto? Ang babaeng iyon? Ang babaeng iyan? Sinisira niya talaga ang sistema. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang tala ng pagsisisi. Napagtanto niya na ang kanyang pagpapapigil ay hindi walang kabuluhan.
Si Hara ay nakikipaglaban pa sa mas malaking kasamaan sa labas ng mundo upang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng regulasyon. Naramdaman ni Mang Basyo ang malalim na kahihiyan sa takot, ngunit sabay-sabay ay napilitan siyang tanggapin na siya ay sumuko na sa isang makatarungang kapangyarihan. Samantala, maayos na umusad ang pagtatatag ng pundasyon ni Sofia para sa mga biktima ng sexual crime. Ibinigay niya ang lahat ng ari-arian na nakuha niya kay Kim Tae-woong sa pundasyon at nagsimulang tulungan ang mga biktima batay sa kanyang sariling karanasan. Nagdao si Sofia ng press conference sa harap ng gusali ng gobyerno sa Liwasang Quezon. Hindi ko iniisip na tapos na ang paghihiganti. Ang itinuro sa akin ng kaibigan ko ay ang hustisya ay hindi itinatayo sa sakripisyo ng isang tao, kundi dapat na mapanatili sa pamamagitan ng mahigpit na disiplina at pagpapatupad. Ang pundasyon na ito ay magpapatuloy sa layunin ng aking kaibigan at tutulungan ang mga kontrabida na nagtatago sa likod ng batas na tiyak na makakuha ng kanilang karma. Ang pahayag na ito ay muling nakakuha ng pambansang simpatiya. Ang kwento ni Sofia ay lumawak mula sa simpleng personal na paghihiganti patungo sa pagpapadalisay ng sistema at naramdaman ng mga tao ang tunay na katarungan. Pinanood ni Hara ang balitang ito sa tanggapan ng Special Audit Team at bahagyang ngumiti. Tapos na ang kanyang paghihiganti. Ang regulasyon ng hustisya na nais niyang itatag pagkatapos maranasan ang trahedya ng kanyang kapatid ay sa wakas ay umalingaw-ngaw sa mundo. Ang kaso ng pag-aresto kay Warden Roberto ay yumanig sa buong Bureau of Corrections. Maraming matataas na opisyal ang tinanggal sa kanilang posisyon at lumabas ang koneksyon ng katiwalian sa mga kulungan sa buong bansa. Sa sentro nito ay palaging si Inspector Hara. Sa halip na matakot sa parusa, ginamit ni Hara lamang ang regulasyon at ebidensya upang alisin ang bulok na bahagi. Ang kanyang malamig na pagpapatupad ay nagbigay ng isang bagong paradigma para sa Bureau of Corrections. Ganap na nagbago ang tingin ni Team Leader Mang Tonyo kay Hara. Inspector Hara, salamat sa iyo. Nalinis ang Bureau of Corrections sa loob ng ilang dekada. Tinawag ka ng mga tao na rosas ng disiplina. Hindi ako bulaklak. Ako ang talim ng batas. Sagot ni Hara. Hindi nagtapos ang kanyang misyon dito. Nagsumite siya ng ulat na nagpapalawak ng Special Audit Team ng Bureau of Corrections sa isang Special Committee for Correctional Reform. Ang layunin ay pigilan ang paglabag sa karapatang pantao ng preso, baguhin ang mga regulasyon na inabuso, at pigilin ang katiwalian ng mga warden sa pinagmulan. Ang kanyang ulat ay naipasa ng may nagkakaisang boto. Ang sistema ng hustisya na idinisenyo ni Hara ay naging bahagi na ng sistema ng Estado, higit pa sa disiplina ng kulungan. Pagkalipas ng ilang taon, ang Marikina Penitentiary ay naging isang huwarang pasilidad ng koreksyon. Si Cardo ay naging punong warden na ngayon ng ikatlo at ikaapat na dormitoryo at mahigpit na ipinapatupad ang mga regulasyon at programa sa pagpapabuti na ginawa ni Hara. Sa telebisyon sa kanyang opisina, lumalabas ang balita tungkol sa mga gawain ng pundasyon na itinatag ni Sofia. Si Sofia ay naging isang tunay na bayani ng panahon na ito na gumagamit ng mga abogado upang tulungan ang mga biktima na hindi napoprotektahan ng batas. Nagpatrol si Cardo sa pasilyo ng ikatlo at ikaapat na dormitoryo. Sa dulo ng pasilyo, sa isang lumang solitary confinement cell, si Mang Basyo ay ganap ng matanda at maralita, tahimik na gumagawa ng correctional work, wala na ang bakas ng hari sa kanyang mukha. Sa halip, ang kawalang saysay ng buhay at ang ganap na pagsunod sa disiplina ang natitira. Hindi siya nilapitan ni Cardo at mahinang nagsalita sa dulo ng pasilyo. Mang Basyo, ngayon ka na nagiging isang taong kinakailangan ng lipunan na ito. Itinaas ni Mang Basyo ang kanyang ulo. May luha sa kanyang mga mata. Ang babaeng iyon, si Inspector Hara, nasa Bureau of Corrections pa rin siya. Umangat na siya sa mas mataas na posisyon. Binabago ng kanyang mga regulasyon ang buong bansa. Yumuko muli si Mang Basyo. Napagtanto niya na ang malupit na disiplina ni Hara na nagpapapigil sa kanya ay sa huli ay nagbigay ng karma sa lahat ng kontrabida sa mundo, kasama na siya. Sa gusali ng gobyerno sa Liwasang Quezon, si Hara ay nakaupo sa opisina na may placard na Chairman, Special Committee for Correctional Reform. Wala pa rin siyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at matindi, tila nakikita ang lahat ng katiwalian at kasamaan sa mundo. Sa kanyang mesa ay nakalagay ang lumang aklat ng mga regulasyon sa pamamahala ng preso na ginagamit niya mula pa noong siya ay nasa Marikina Penitentiary. Tiningnan ni Hara ang tanawin ng lungsod ng Maynila sa labas ng bintana at naisip, nagtatago ang kasamaan sa loob ng sistema.
Ang hustisya ay maipapatupad lamang sa pamamagitan ng disiplina. Nakuha niya ang kanyang paghiganti na nagsimula sa trahedya ng kanyang kapatid bilang isang dakilang misyon ng pambansang hustisya. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng kapanapanabik na katarungan sa maraming tao at nag-iwan ng aral ng walang hanggang karma sa mga kontrabida na nagtatago sa likod ng batas. Kinuha ni Hara ang panulat at nilagdaan ang unang linya ng bagong pambansang regulasyon sa reforma. Ang kanyang pirma ay isang malamig at determinadong panunumpa na sumisimbolo sa disiplina ng isang bagong panahon. 315,8 SABQ